Welcome everyone to Weekly News and IDW Mini Major Tidbits, and the topic for this video is Bongbong Marcos, Maricel Soriano, mga adik. Sa isang committee na pinangungunahan ng ating paboritong senador na si Ronald Bato de la Rosa patungkol sa di umano'y PIDEA leaks na sinasagot or sinasangkot si President Ferdinand Marcos Jr. sa kalakalan at paggamit ng ilegal na droga way back in 2012. At ito na ang naging bell of the ball, or at least bell of the hearing. Kasi nga, para sa aming mga content creator, this is the bell of the ball. Kasi considering, kinu-question ni Senator Jinggoy Estrada ang kredibilidad ng isang dating PIDEA agent na tumetestigo sa nasabing hearing ni Senator Bato de la Rosa, which again implicates Mr. President Bongbong Marcos Jr. Mr. Chair, how can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will knowing this person who has a lot of criminal records. ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. Na-convict na po. Ay wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, Ang sinasabi ako, pending pa lang ang kaso ko. Hindi pa napapatunayan. Ikaw, butihing senador, convicted na. Senator Estrada was convicted of bribery during the pork barrel scam noong nakaraang dekada. I don't know the exact date or year, actually. Pero yeah, he was acquitted of graft, I think. Pero he was convicted of bribery, by which Senator Jinggoy Estrada retaliated, saying, alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. At ako hindi... Order! Unang tinanong ko sa kanya nung nakarang hearing kung sino yung confidential informant niya. Ang sagot po niya sa akin o sa atin, hindi niya kilala. Ngayon po, nung tinanong nyo siya, meron daw, pero baka masabit. Di talaga napakasinungaling nitong taong ito. Wala po akong sinabing hindi kilala. Hindi po matandaan. Iba po yung hindi kilala kaysa doon sa hindi matandaan. Mahigit isang dekada na po itong kaso na to. Now, na-dismiss si Morales sa PIDEA dahil umano sa kanyang dishonesty at misconduct. Ang mga kasong ikinakarap niya ay estafa at perjury, kung saan siya ay nakakulong, or at least nakulong siya, but now out on bail after paying 120,000 sa husgado. Ang claim ni Jonathan Morales through a video ay pinakausap umano sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos, ang isang lalaking nagngangalang James Kuma. Pinapatigil umano siya ni First Lady Araneta Marcos na tumestigo at tumigil, or at least pinapatigil siya sa pagtestigo sa Senado kung ayaw niyang mapatay. Sige, ganito. Paano ba magitan? Okay? Kasi nga yung baba, ha? Hindi, pakinggan mo na kuya. Ganito kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko kuya, matalibukot yan. Nag-aaway yung Duterte at Marcos. Okay? Wag kang makik... Kaya nga ganito padre. Hindi. Yung kuya, padre, may intindihan ko yun. Kaya uulitin ko padre. Yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto padre. Naget. Kaya kong iparte yung mensahe. Pero yung sarili desisyon. Kaya, yung sabihin, Padre. May hindi, Padre, marunong tayo mawak ng informasyon. Sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, Padre, diba? Kasi kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutuloy ko. Hindi ko magiging gusto kong mga pinagpapangalan sinasabi ko. Wala ko magiging. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, pagbat, kaya magiging desisyon sa sarili niya. Padre, diba? Hindi. Natulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mga ganun na. Para magkakabit ka. Kasi, ano na, kita ka. Ay, hindi, hindi sabihin na tumawag si KJ. Ayan, sir. Pakiremove. I don't think that's a real video, to be honest. I just
don't think it's right. Pilit na pinupush ni Senator Bato de la Rosa ang koneksyon ni President Bongbong Marcos Jr. sa ilegal na droga, ngunit wala pa ring smoking gun o wala pa yung pinaka-credible na ebidensya laban kay again Mr. President na magtuturo sa ating butihing Pangulo at ang kanyang link sa paggamit ng ilegal na droga, which was again back in PIDEA Leaks days of 2012. Nagpatawag at na-implicate din si veteranong aktres na si Maricel Soriano na litong-lito raw nga siya kung bakit siya pinapunta ni De La Rosa sa hearing ng Senado. Sinasabi raw sa PIDEA pre-operation report leaks na noong 2012 pa na may grupo ng mga aktor, aktres, mayayaman at mga politiko ang nasangkot at nalamang gumagamit ng ilegal na droga sa isang condominium sa Makati. Ang kinonfirm ni Diamond Star Maricel Soriano na sa kanya nga noon ang condominium na yon, pero nabenta niya na noong 2012, although she doesn't know when exactly did she sold the condominium. At even though sinabi niyang nasold na or nabenta niya yung condominium noong 2012 pa lamang at nililink pa ang alegasyon ng pag-abuso sa kanyang mga maid o household helper dahil sa kanyang di umano'y cocaine abuse. Kung hindi niya mapigilan yung sarili niya raw, or at least kaya niya raw inabuso, in quotes, ang kanyang mga household helpers sa condominium na yon. But again, maraming inconsistency sa mga evidence kuno na nagpo-point sa again Mr. President of the Philippines sa mga paratang ni again Senator Bato de la Rosa, or again, I guess in this case, hindi naman pinaparatangan ni Senator de la Rosa, pero he's trying to implicate Mr. President at illegal na droga along with the fucking elites of the Filipino people, yung mga aktres, again, mga politiko, at mga aktor, at mga mayayaman at malalakas na tao sa industriya. I will shift to Miss Maricel Soriano. Ma'am, okay lang sa'yo? Magtatanong ako sa'yo? Ha? Relax ka na? Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Una-una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yon? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po. Nabenta ko na ho yun. Anong month yun nabinta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year na alala ko. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senator Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko na po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakabahat, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon, hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Maraming nagalit pa nga, lalo na si Senator Robin Hood Padilla, Senator Estrada, na puro kasalita ng ganito, lagi mo na lang dinadamay yung mga pangalan ng mga respetado at mga sikat na tao dito sa hearing na ito patungkol sa illegal na droga. Galing sa link more than 10 years ago, 2012 pa nga. I don't know why I did this, pero I'm not actually talagang wala akong dalang suot. I forgot, pero yun nga. Hindi ko alam kung ang init-init tapos nagaganto ako, diba?
tanga. Ngayon nagdududa na ang mga senador kay Morales at sa kanyang mga informant kuno na nagdadawit sa mga maraming aktor, politika at mga makakapangyarihang tao. Idinedeny naman ng PIDEA ang mga tinatawag na PIDEA leaks na nag-uugnay kay Presidente Marcos sa paggamit ng illegal na droga raw noong March 11, 2012 pa. I mean, yung leak na yun noong March 11, 2012 pa. So, if they are, that's too long ago. At syempre, of course, hirap na, or at least the evidences that would be substantiated at magiging credible would be few and far between. Wala pa rin naiihaing ebidensya na nakakapagpatunay sa mga alegasyon na yun, or at least konkretong ebidensya will be credible beyond reasonable doubt. Paano nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano at iba't iba pang person? Your Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito, Who is this confidential informant? hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng Sa tagal- patola. Sa tagal ko, Your Honor. Alam mo, ikaw Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng Presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka na may ebidensya. Naninira ka lang ng tao eh. Now, if we actually take a broader look sa mga nangyayari ngayon sa Senado, this is kind of the tell na talagang humihina na ang unity, particularly the tandem of Marcos and Duterte. Ilang beses na rin inallege ni dating Presidente Rodrigo Duterte bago pa siya pinababa sa pwesto ang mga paratang niya kay Marcos. Sinasabi niyang isa raw sa mga dahilan na nagbibigay ng fuel kay Senator De La Rosa ay ang pagiging soft ng Administrasyong Marcos sa pag-iimbestiga ng International Criminal Court sa war on drugs ng nakaraang administrasyon, which could very well mean his downfall. Kasi nga, again and again, siya yung naging arm, siya yung naging muscle, siya yung naging executioner as the PNP chief appointed by Duterte. Kumbaga, siya yung front and center na gumagawa or at least nag-i-implement ng war on drugs at oplang tukhang ni Duterte. Marami na ring beses na sinabihan ni Duterte na sumisinghot si Mr. President. Matatandaan din natin ang pagiging wishy-washy ni Duterte kay Marcos noon pa lang. Even going far to say na mahinang leader si Marcos at drug addict pa nga raw. Tudo sa statement ni President Duterte last night sa drugs and drugs initiative. And I'm urging you to resign. Resign po. I think it's the fentanyl. Of course, si Marcos, hindi niya naman sasabihin na, yes, I am in fact a fucking drug addict. Of course, he wouldn't say that. And even though there are some stuff that would be kind of suspect or sus, I don't think that this is actually a good, or it is a good inquisition with regards to Marcos's alleged drug abuse. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. O yan, ganyan. Ilan bang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot kung saan-saan. Hindi parang yun ang doon ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Ang video clip na ito ay galing sa aking series na News Worthy Recap. Check the entire video for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure would be interesting to you personally. Insert your name here, I don't fucking know. Salamat sa panonood mga kabang. For me, like, subscribe, and follow my links in socials on for Joseph that would be linked down below. Susunod muli, paalam.